Hello everyone! Welcome back to another video. If you guys are new, ako po ulit si Arlene. At ayun na nga, welcome sa ating very first video for this month. And since ito yung ating first video for March, I wanna dedicate it doon sa mga tao na nagre-research about remote work or kung para sa inyo ba yung work from home setup. For today's video, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga yung mga benefits and also yung mga disadvantages ng remote work para lang matulungan kayo to figure out if yung ganitong klaseng setup is para sa inyo. Because ang realidad is that ang work from home is not for everybody talaga. But before we start dun sa ating topic, pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, don't forget na mag-subscribe. Kung na-enjoy nyo naman ang ating video for today, then please don't forget to like. Ang laki po ng tulong yan dito sa ating channel. Umpisahan natin siya doon sa mga benefits ng working remotely. So again, yung mga information na sasabihin ko sa inyo is based sa aking sariling experience. I'm pretty sure though that majority siguro ng mga isi-share ko sa inyo is narinig nyo na, especially if nagre-research kayo nga dun sa mga ganitong klaseng topics. So for sure dun sa mga ibang videos or articles na nabasa nyo, na-mention na yung iba dito. So, una dyan is that, for me, mas nakakatipid ka pag nasa remote setting ka. Bakit? Number one, hindi mo na kailangan gumastos sa pag-compute, di ba? Compute tuloy, pag-commute. So, wala na yung mga pamasahe. Like, in my case, hindi na ako kailangan magkaroon ng bus pass. So, ang laki din yan. Kasi nagmamahal siya every single month, di ba? Another thing is yung gas, especially pag nagda-drive ka, ganyan. Hindi mo na kailangan masyadong gumastos sa gas because majority of the time dito lang tayo sa bahay nagwo-work. So ang laki talaga yung impact niya doon sa monthly na budget. And syempre, since nasa bahay lang tayo, medyo malaki din yung kaltas doon sa mga unnecessary na mga gastos, 'di ba? Yung mga kape, pang mga lunch, mga ganun-ganun o kaya mga after work na mga kainan or mga inuman, mga ganyan, 'di ba? So for me, isa yun sa super laking bawas talaga doon sa aking budget. Kasi since nandito na ako sa bahay, kung ano yung pagkain dito, yun na lang yung kinakain ko. Kape, kahit magkape ka pa 10 times a day, di ba? Hindi ka gumagastos, so hindi siya masakit sa bulsa. So, yun siya in terms of like yung impact niya doon sa monthly na mga budget mo. And hindi ka lang nakakatipid actually sa gastos, 'di ba? Nakakatipid ka din sa oras because hindi mo na kailangan gumising ng pagkaaga-aga, right? In my case, ang work ko is from 9 to 5:30 PM. So before, kailangan ko magising ng mga 6, 6:30, ganyan. Tapos kailangan ko umalis ng bahay ng mga 8:00 para hindi tayo ma-late. Pero ngayon na nasa remote setup na ako, hindi na kailangan ng ganun. Instead, yung oras ko sa umaga, mas nagagamit ko na siya sa ibang bagay. Another thing na na-cut down is yung commute pa uwi, 'di ba? Pag rush hour talaga minsan it will take you more than 1 hour para bumiyahe pa uwi. So, pag uwi mo pagod ka na, wala ka nang masyadong nagagawa, tapos matutulog ka na, the next day trabaho na naman. So, nagiging cycle siya ba? Pero kasi ngayon, since pagkatapos mong mag-work, i-close mo lang yung laptop mo, tapos nandito ka na agad sa bahay. So, mas meron ka pang mga nagagawa na mga ibang bagay. So, ang laki nung tipid niya talaga sa oras. Mas may time ka doon sa mga ano mo, doon sa mga hobbies mo or kung ano pa yung mga gusto mong paglaanan ng oras mo. Another thing siguro na advantage of working remotely is that mas na-achieve mo yung work-life balance. Although there are days na parang medyo umi-extend ka sa trabaho kahit na nandito ka lang sa bahay. For me, mas parang nakokontrol mo yung oras mo doon sa work versus doon sa mga activities na gusto mong gawin sa personal na buhay mo, 'di ba? Kasi yun nga nawawala yung mga unnecessary na mga activities like yung pagko-commute. So, instead, nagagamit mo yun na mag-rest or to spend time with your family. So, parang mas nare-relax din talaga yung ating mga kaisipan, 'di ba? And for me, ang isa sa mga naging impact din niya is that yung day off ko is completely day off ko talaga. Hindi
hindi na siya nakalaan para gumawa ng mga gawaing bahay, ganyan, paglalaba, paglilinis, mga gano'n. Kasi those things are something na pwede ko nang gawin tuwing lunch ko. Kasi 1 hour yung lunch ko everyday eh. So sometimes ang ginagawa ko is that isang araw, yung 1 hour ko na lunch, ginagamit ko siya talaga para maglaba. And then the next day, maglinis ako konti. And then the next day, ganun ulit. Hanggang sa yung entire 5 days ko, nagawa ko na lahat yung mga, alam mo yun, yung mga gawaing bahay ko. Ang ending yan, pag day off ko, is completely free talaga. Either na-spend ko siya to rest or, to meet up with friends or to do yung mga hobbies ko or try new things. So, ang laki talaga nung ano niya, nung improvement niya in terms of like yung work-life balance. Another big thing na gustong-gusto ko sa remote work is yung flexibility na pwede kang mag-work anywhere. Although may mga restrictions yan depende dun sa employer mo or dun sa company, right? Meron din naman yung mga employers that they're okay kung kahit saan lugar ka mag-work. In my case, although ngayon medyo naglagay na rin sila ng mga konting restrictions, we are actually allowed to work outside of Canada. Pero may given time lang siya, right? Na na allowed ka. But yung flexibility na yon is still allowing me to do things, right, outside of work na meron siyang positive na long-term effect doon sa buhay ko. For example, gusto kong umuwi ng Pilipinas and gusto kong i-spend yung say 4 weeks na vacation ko, tapos another 4 weeks na work remotely. So ang ending 2 months ako sa Pilipinas. Hindi lang bakasyon yung pwede mong gawin. Instead, kung meron kang mga projects or kung ano man na gusto mong asikasuhin, meron kang flexibility. So yun siya. Although yun nga iba-iba siya dun sa mga iba't ibang companies, but marami din talagang mga companies yung nag-aalaw na pwede kang mag-work anywhere in the world. And actually, marami akong nakikitang mga digital nomads, di ba, na nag-work sila sa Asia o kaya naman sa Europe, ganyan, or dito sa North America. And I think yun yung isa sa mga nag-a-attract ng maraming mga remote workers or mga freelancers because of this aspect. And it's really a good advantage, di ba? Kasi unlike dun sa traditional na 9 to 5 na nagpupunta ka sa office, masyado kang kulong sa isang location. Pero kung kagaya mo ako na hindi ka talaga mapakali sa isang lugar, yun talaga yung isa sa mga advantages ng remote work. And isa to dun sa mga rason kung bakit hindi ko na nai-imagine yung sarili ko na bumalik sa, alam mo yun, traditional na work setting nung before pa nag-pandemic. So yun yung mga naisip ko na ilan sa mga advantages ng remote work. Mag-move forward naman tayo doon sa mga disadvantages, right? And I think isa ito dun sa mga importante na kailangan yung tanungin sa sarili ninyo kung if you possess yung mga qualities na ito before you decide na mag-switch into remote work. Because yun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi naman talaga para sa lahat ang remote work. And marami na akong nakita dito sa work ko alone na mga hindi nag-succeed sa ganitong klaseng setup. Na yun nga, unfortunately, hindi nila nagagawa. So, uunahin ko na diyan yung self-discipline, 'di ba? Kasi 'pag nasa office ka, nandiyan yung mga coworkers mo, yung boss mo, na pwede silang mag-follow up dun sa kung ano man yung task na ginagawa mo o kaya naman dun sa mga deadlines na kailangan mong i-meet or pwede mong tanungan yung mga katrabaho mo. Eh, 'pag nasa remote setting ka kasi, it's as if you're running your own business na ikaw lang, 'di ba? Wala kang masyadong matanungan immediately. Kailangan mong asahan yung sarili mo. Now, if you're not a person na medyo ma-strong yung self-discipline mo, medyo madali ka kang ma-distract dun sa mga kailangan mong gawin. So, ang ending, hindi mo na nami-meet yung mga expectations or hindi mo na nagagawa kung ano yung mga kailangan mong gawin. So, nandiyan na yung parang nade-delay ka sa mga deadline, ganyan, which is a big no-no sa remote work. Kasi ang isa din sa mga realidad is that akala ng mga tao na, oh, madali na yan kasi ano naman eh, work from home naman eh, walang nagbabantay sa'yo, blah, blah, blah. Pero actually, mas stricto yung mga requirements
sa remote work. Kasi siyempre ang expectation majority of the time ng mga businesses is that, um, you have to deliver kasi, perks yung, pagwo-work from home. If nakikita nila na hindi mo kayang i-achieve or gawin yung trabaho mo sa ganitong klaseng setup, mas mabilis din yan silang nagde-decide, regarding dun sa, status mo sa employment whether or not iki-keep ka nila or hindi. So, it's really important na yung work ethics mo kahit na nagwo-work ka remotely is mame-maintain mo siya. Kailangan mong maging organized, kailangan mong ma-manage yung oras mo, i-try mong i-avoid yung mga distractions, 'di ba? Especially dun sa mga may mga bata or may mga other responsibilities outside of work. You have to make sure that completely separated yun na pag once na nag-log-in ka na at kailangan mong magtrabaho dun sa work mo, yun talaga yung focus mo, yung iba gawin mo na siya outside of yung work. Kasi kung hindi may possibility na mawala sa'yo yung trabaho mo. Another disadvantage, although parang hindi ako sure kung disadvantage 'to sa lahat, but maybe sa ibang tao, maka-categorize nila 'to as a disadvantage. Ito yung reality that majority of the time you will be working alone or parang meron yung ano, yung lonely na aspect. In the sense na ang kausap mo lagi is nasa harap ng computer, 'di ba? So, parang unlike before na na nasa office lang kayo, ang bilis mag-usap ngayon kasi puro remote remote na siya. Now, meron yung ibang tao, kagaya ko, na okey lang sa gano'ng klaseng setup. Hindi gano'n kaimportante sa'kin na kailangan nagkikita tayo regularly ng face to face, ganyan, para tapusin or pag-usapan yung mga bagay-bagay sa trabaho. Pero meron din kasi yung iba na alam ko na talagang importante sa kanila na meron yung physical na connection wherein 'pag mga importanteng topics or mga bigger projects, mas komportable sila na face to face yung setting. Sa remote na setup, unfortunately walang, yung flexibility na ganito unless hybrid yung setup na hinahanap ninyo. Pero 'pag full-time remote talaga, lahat makikipag-deal ka, sa lahat ng mga empleyado, dun sa harap ng, computer. So, kailangan mo ding sanayin yung sarili mo sa ganong klaseng usapan kasi medyo kailangan mo din ng adjustment period diyan. Paano mo ipe-present yung sarili mo sa mga video calls, mga gano'n o kaya mga chat, emails, mga ganyan. So, kailangan mo talagang mag-research din, kung paano karoon ng effective communication dun sa mga ganong klaseng, setup. Ano pa ba yung mga disadvantage? Well, eto is again hindi siya mag-a-apply for everybody, depende siguro sa location mo. Eto yung ano, yung time difference, right? Kung nasa Pilipinas ka, majority nung mga available na remote work, 'di ba, is, for ano, mga, offshore, tama ba? Offshore na mga, type of work. So, mga EST na time, ganyan. So, kailangan mo talagang i-adjust yung oras mo. Na-try ko na yan, eh, nung umuwi ako nga ng Pilipinas tapos siyempre yung time difference is 12 hours. So, nagwo-work ako ng mga 9 PM, ganyan, hanggang mga 5:30 AM. So, hirap na hirap talaga ako dun. Kaya dun sa mga tao diyan sa Pilipinas na nag-o-overnight shift, super, super saludo ako sa inyo. Pero sa akin talaga super hirap na hirap ako. Litong-lito yung katawan ko kung matutulog na ba ako or kailangan kong gumising, ganyan. But yeah, otherwise, kung same lang yung time zone, I think it's more manageable. Yung focus mo kasi yung pinaka-concern doon, eh, sa akin kasi nung nagwo-work ako overnight sa Pilipinas temporarily, parang yung focus ko hindi 100% kasi andiyan yung nagje-jetlag ako, naaantok ako, ganyan. Pero siguro 'pag nasanay ka na, 'di ba, over time, siguro parang may improve din yung focus mo. Yung last siguro na gusto kong idagdag doon sa, disadvantages is yung burnout, 'di ba? Kasi akala siguro ng marami 'pag nagwo-work ka remotely na mas hindi ka prone sa burnout. In my experience, it's the opposite. Kasi 'pag once na nag-o-office ka or nagwo-work ka sa ano, dun sa office nga,
mas nirerespeto mo yung oras, eh, na kunyari okey 9:00 yung start ko, okey medyo sometimes mas maaga ka ng mga 15 minutes, meron yung ibang extreme mga 30 minutes na maaga sila. And then 'pag natapos na yung work mo kunyari sometimes mag-extend ka ng 5, 10 minutes pero since inaabot mo nga na makauwi ka, mas istrikto ka na kailangan tapusin ko na 'to, kailangan ko ng umuwi, bukas ulit yung iba ganyan. 'Pag nasa bahay ka kasi girl, 'di ba, yung computer mo nandiyan lang sa harap mo or mas accessible yung computer mo, ano siya, parang mas prone ka talaga na mag-work ng long hours. Especially 'pag may mga deadlines or, merong mga kailangan, i-rush na same day na mga projects, mga ganyan. So, in terms of burnout, mas prone ka. I think yun yung gusto kong, sabihin dun. But isa sa mga na-learn ko talaga is to put yung restriction na maglagay ka ng limit na parang, "Okey, hanggang 5:30 lang ako dapat ngayon. Kung kailangan ko mag-extend, 15 minutes is okay, but after that tama na." Kasi hindi mo naman talaga matatapos lahat sa isang araw. Otherwise girl, mabu-burnout ka talaga. Another thing is 'pag weekend, 'di ba? Kasi nung nasa office pa tayo parang wala kang access dun sa laptop mo or dun sa computer mo. So, naiiwasan mo talaga siya. Unlike ngayon na nandito lang sa bahay yung computer mo, parang mas prone ka na, "I-check ko nga yung ano or tapusin ko nga yung ganito." So, yun siya, medyo mas ano talaga, nakaka-prone ng burnout. But ayun na nga, kailangan mo lang talagang mag-set ng boundaries na ito lang yung working hours ko in order for you not to reach yung burnout na stage. So yun na nga, yun yung mga realities siguro I would say and mga benefits and disadvantages of working from home if you are thinking na mag-switch sa ganitong klaseng setup. I hope yung mga little information na yun is makatulong to decide kung para sa'yo ba yung ganitong klaseng setup. Although for me, kung ako yung tatanungin ninyo, mas nakakaangat yung mga advantages nung work from home setup. I'm very lucky na meron akong ganitong klaseng opportunity because I feel like mas marami akong nagagawa compared before. But ayun na nga, I hope that you guys enjoyed yung ating video for today. Kung meron pa kayong mga questions about work from home or additional questions, baka meron akong mga na-miss out dun sa mga advantages and disadvantages, please let me know doon sa comment section. And again, pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, don't forget na mag-subscribe and I'll see you dun sa next na video natin. Bye!